Bagay ang ating inawit, no, sa ating pag-aaralan ngayon, sa ating pagpapatuloy dito sa ating confession. Chapter 7 na po tayo. Ang title po ay Of God's Covenant. So this is part 4. Tama? Okay, part 4 na po ito, and this will be the last na installment natin sa ating pag-aaral ng chapter 7. Ibig sabihin, kapag natapos natin itong topic na ito ngayon, ay chapter 8 na tayo, Lord willing, sa susunod po nating pag-aaral sa ating confession. So reviewin lang natin ng mabilis ang ating pong mga pagdaanan na dito sa chapter 7. Of course, nakita po natin, una, the necessity of divine covenant. Okay, and then second, the definition of covenant. Pangatlo, the historic divine covenants. At ang huli po nating pinag-aralan nung nakaraang Lord's Day, the covenant of redemption. Okay, so ito pong covenant of redemption ay tiningnan po natin sa tatlong mahalagang punto. Una, of course, understanding what covenant of redemption means. Okay, binigyan natin ng diin at paulit-ulit na ang covenant of redemption ay ang tipan sa pagitan ng tatlong persona ng nag-iisang Diyos, at ito'y naganap sa eternity. So, ibig sabihin, hindi pa nililikha ng Diyos ang mundo at ang mga tao, ay nakipagtipan nila sila sa isa't isa na sila ay magpo-provide ng redemption. Okay, kahit wala pang nangyayaring fall, ay nagplano na ang Diyos, no? Even before it happened, na magpo-provide siya ng pamamaraan para matubos ang mga makasalanan. So this is part of God's decree, no? Yung kanyang pagtatakda. Ang Diyos talaga ay ang dahilan kung bakit ang lahat ay nagaganap. Siya ang nagpasya na maganap ang mga ito. So napakabuti ng Diyos, no? Bago pa man mangyari ang pagkahulog, na siyang didictate ng pangangailangan ng redemption, ay meron ng plano ang Diyos ng pagtubos. And then the parties of the covenant of redemption, of course, nabanggit ko na the three persons of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So they all have their own different parts, no? At nagtagumpay po sila na gampanan ng lahat ng part na yon. At alam nating totoo yan because redemption is now available. Okay? Sa lahat ng mga makasalanan. At syempre, pangatlo, the fulfillment of the covenant of redemption. Itong covenant of redemption na ito na naganap bago pa nilikha ng Diyos ang lahat, ay unang nagsimulang matupad doon sa Garden of Eden. Nung in-announce ng Diyos na magkakaroon ng binhi ang isang babae, at sa pamamagitan niya ay dudurugin ang ulo ng ahas. So that's the initial fulfillment of the covenant of redemption in human history. So pag sinabi natin in human history, ito na yung pag-aaralan natin ngayong hapon, which is called the covenant of grace. Okay, mamaya papaliwanag po natin yan. Of course, ang final fulfillment ng covenant of redemption ay ang new covenant. No, nung ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay na ng kanyang sarili dun sa krus, siya'y namatay at muling nabuhay. So yun ang sinasabi, di ba? Ito ang dugo ng bagong tipanan. No? So yun po yung ratification or final or complete fulfillment ng covenant of redemption, which we call the new covenant. Papaliwanag ko ulit mamaya yun. Okay, so paragraph 3 na tayo. Babasahin lang po natin. I think this is the longest paragraph of chapter 7, if I'm not mistaken. Okay, so basahin po natin yung nakasulat sa screen. Medyo maliit lang ng konti, pero I hope kaya nyo pa rin masundan. Okay, so babasahin ko po ito. This covenant, yung tinutukoy po dito sa paragraph 3, yung covenant of grace. This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps unto the full discovery thereof was completed in the new covenant or New Testament. And it is founded in the eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is all alone by the grace of this covenant
that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in a state of innocency. Okay, mahaba. Okay, so gagawin natin ay i-consider natin siya by parts, no, para maintindihan natin sa ating pag-aaral. Of course, paragraph 3 is about the covenant of grace. Okay? Gusto ko lang i-clarify, clarification, the covenant of grace or COG is not the covenant of redemption or COR. Kasi last Sunday, pinag-aralan natin yung covenant of redemption. Okay? Yung covenant of grace, hindi po siya yung covenant of redemption. Okay? Yung covenant of redemption ay nangyari between the three persons of the triune God in eternity, bago pa siya nag-create. Okay? Ang covenant of grace ay ang fulfillment ng covenant of redemption in human time and history. Okay? So, yung ginawa nilang covenant sa eternity, before creating everything, na unti-unting na-fulfill sa human time and history. Okay? Ang tawag po doon, covenant of grace. Okay, ganito po sabi ni Simon Wartanian sa kanyang Layman Systematic and Biblical Exposition of the Confession, Volume 1. The triune God has decreed from all eternity the salvation of His elect. In the covenant of grace, He calls them into fellowship with Him and realizes His plan by bringing them to saving faith. The covenant of grace is the historical outworking of the covenant of redemption, wherein God chose people and gave them to Christ for salvation from every tribe, language, people, and nation. Okay, gusto kong maging malinaw before we move forward. Okay? Ang covenant of redemption ay nangyari between the persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit before nag-create siya ng mundo at mga tao. Okay, so wala pang time, of course, at wala pang history nung ginawa ang tipanan na ito between the triune God, no, the persons of the triune God. Ngayon, nung nag-create na siya, alam natin yung nangyari sa Genesis chapter 3, nahulog na si Adam and Eve, doon na nagsimula na ma-fulfill unti-unti ang covenant of redemption in human history, kasi may history na, may time na, di ba, may tao na. At ang tawag po doon ay covenant of grace. Okay? I hope naiintindihan nyo, ha? Kasi baka malito kayo, ay parehas lang naman yung covenant of redemption at covenant of grace. Of course, they are connected, but they are not exactly the same. Okay? Nakukuha nyo ba yung difference? Ha? Sigurado kayo, ha? Baka mamaya, malilito kayo. Ano ba yung pagkakaiba nila? Okay, point. The covenant of grace is the fulfillment of the covenant of redemption in human history. Okay? So yung covenant of redemption between the between the persons of the triune God, nung siya ay sinimulan ng i-execute in human history, tinawag na siyang covenant of grace. Okay? Kumbaga, yung covenant of redemption ay covenant between the persons of the triune God yun. So, nung na-involve na ang tao, okay? Sa fulfillment ng covenant of redemption, ang tawag na doon ay covenant of grace. Okay? Kaya nga, ang keyword there is grace. Okay? Kaya po may word na grace, covenant of grace, is because kasama na yung recipient ng plano ng Diyos ng redemption. At yun ay yung mga nahulog sa kasalanan. Nakuha nyo? Kaya siya covenant of grace. Yun yung madaling paraan para ma-distinguish ninyo yung difference. So, hatiin natin to sa ilang parts. Na una, tingnan natin its foundation. Its foundation. Now, when we say its foundation, anong basis ng covenant of grace? Okay? So, dun sa paragraph 3, ganito nakasulat dun sa bandang gitna. Sabi, and it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. So, anong tawag natin dyan? Dun sa covenant transaction na yan between the Father and the Son. Covenant of redemption. Diba? Sabi dyan, no? Transaction, covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption
of the elect. So, ang foundation ng covenant of grace ay ang covenant of redemption. Okay? Kaya hindi sila parehas. Okay? Ang covenant of grace ay nakabase sa katotohanan na mayroong covenant, ang Trinity, na tinatawag na covenant of redemption. So, wag kayong malilito, ha? Kasi pag nalito kayo, magkakaiba-iba ang definition ninyo. So, para mas maging malinaw, note, the covenant of redemption is the basis of the covenant of grace. Kung wala yung covenant of redemption, wala yung covenant of grace. Okay? At ang covenant of grace ay totoong naganap, okay, because there is a covenant of redemption. So, several points. Una, in the covenant of redemption, ito clarification lang din ulit. In the covenant of redemption, God the Father promised God the Son an inheritance. So, tandaan nyo, nung nag-covenant yung Trinity, bago pa nag-create, okay, yung Father, Son, Holy Spirit, okay, the Father promised the Son na bibigyan niya ito ng mana. Okay? Hindi po yung mana na, alam mo yung titulo ng lupa or alahas, bank account. Hindi yun. No? Ang pamana ay mga tao. Okay? At yun yung alam natin sa theology natin na elect people. Okay? Sila yung pinangako ng Ama sa anak. O ito yung mga verses na nag-i-indicate niyan sa Psalm 2, verse 7 hanggang verse 8. Ang sabi dito, I will tell of the decree the Lord said to me. So pag nabasa niyo yung capital L-O-R-D sa Old Testament, Yahweh. Okay? That's Yahweh. Often, pagka-designation sa persons of the Trinity, God the Father. Okay? The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Okay, so Psalm 2 ay kilala natin na Messianic Psalm. Ibig sabihin, ito ay isinulat na hula para sa darating na Mesyas at kung ano yung mga magaganap. At dito pinapakita sa atin na isa sa mga magaganap, di ba, ang anak ay tatawaging anak, no? Bugtong na anak, at siya ay bibigyan ng pamana. Sabi dito, I will make the nations your heritage. Of course, hindi naman lahat ng nation magiging Christian. Hindi natin view yun. Okay? View ng ibang theological perspective yun. Pero ang view natin sa nations dito, of course, the church. Okay? Which is composed of all language, nations, nationality, and so on and so forth. Okay? At yun ang ipamamana, the church, the elect people of God. So, sa Psalm pa lang, wala pa yung Messiah, malinaw na ipinangako na meron siyang tatanggaping mana. Okay, at alam natin sa redemptive history, kaya po ang Panginoon ay mag-aalay ng kanyang sarili sa krus sapagkat meron siyang tutubusin. Okay, at yung tutubusin niya ay yung ipinamana o ipinangako sa kanya ng Ama na magiging mana niya. Alright? Ito pang passage na ito, medyo mahaba. Isaiah 53, Old Testament pa rin. Verse 10 to 12. Tingnan nyo, mabuti. Sabi diyan, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Take note. Di ba? Sabi diyan, he shall see and be satisfied by his knowledge that shall the righteous one, my servant, make, of course, my servant there refers to Jesus, the Messiah. Okay, my righteous one, Jesus Christ, the Messiah, make many to be accounted righteous. Justification yun. Diba? And he shall bear their iniquities. So that's redemption. Therefore, I will divide him a portion with the many. Okay, many, ibig sabihin, maraming kaluluwa, maraming tao. And he shall divide the spoil with the strong because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. So, hindi naman ng Isaiah. Ito is tungkol sa suffering servant. Okay, of course, that's Jesus Christ. At ito pinapakita sa atin na meron siyang mission. Okay?
Ang pagkakatawan-tao ng Panginoong Jesucristo ay hindi parang out of ano lang, yung curiosity or parang adventure. No, may mission siya. Why he did that? Because he was sent by the Father to redeem his people. Redeem the elect. Okay? The elect people of God. So that's the first clarification. Second, through the covenant of grace, God the Son, ito malinaw to ha, God the Son with the help of God the Spirit, earned that inheritance or people promised by God the Father. Trinitarian talaga yung salvation natin, mga kapatid. So involve yung Father, Son, and Holy Spirit. Pero dito sa bullet point number 2 natin, ang gusto ko sabihin dito sa covenant of grace, kung saan pinufulfill yung covenant of redemption in human time and history, the Son, with the help of the Spirit of God, earned these people. Ibig sabihin, nagawa niyang magtagumpay na, alam mo yan, ibigay yung lahat ng requirement ng Diyos para matubos niya ang kanyang mga tao. Okay? Ito yung mga passages. John chapter 17, verse 4 and verse 6. Sabi niyo, I glorified you on earth. Ito, the Son speaking to the Father, having accomplished the work that you gave me to do. Okay, the work. So, ibig sabihin, nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, He was busy doing the will of His Father. He was busy with His work of redeeming His people. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Diba yun nga sa Greek, diba? Out of the world, ecclesia, church. Diba? Yours, they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Kaya malinaw yung doctrine of election. Hindi talaga lahat maliligtas. Diba? Kasi mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo sinabi niya na mayroon lang talagang ibinigay ang Ama sa Kanya mula sa mundo. Diba? Na susundin ang lahat ng kalooban ng Diyos. And then Revelation 5. Okay, John yung isa, then Revelation yung isa. Makikita mo yung yung stretch ng ganda ng redemptive promise na ito. Revelation 5:9 to 10. And they sang a new song saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." So, sino tinutukoy dito? No? The church. Ibig sabihin, yung tinubos ng anak na ipinamana o ipinangako magiging pamana sa kanya ng Ama ay ang iglesia. No? At tingnan mo yung combination o yung composition ng church. Okay? They will be people from every tribe and language and nation. Pero, magkakaiba. Ibig sabihin, different color of skin, different language, different ng itsura, custom, tradition, etc., etc. Pero they have only one thing in common. Ano yun? And by your blood, you ransomed them. Kita mo? So, yun yung church. Yun yung pinangako ng Ama sa anak during the covenant of redemption. At nung tinutupad na ito sa history, na involved na yung mga makasalanan sa covenant of grace, unti-unti na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako ng pamamaraan ng pagtubos. At yun ay unti-unting natupad sa kasaysayan hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo at ginanap niya yung covenant of grace. Sa pamamagitan ng blessings ng covenant of grace na ito, yung mga makasalanan ay naging miyembro ng kaharian ng Diyos. Ang ganda, no? Kapag naintindihan mo tong theology na ito, you will appreciate the more ang gospel, no? At ang ginawa ng Panginoon. Point. The covenant of grace is the covenant of works successfully completed by the Son of God as the last and perfect Adam. Okay, meron na namang bagong term. Actually, hindi bagong term yung covenant of works. Pinag-aralan na natin yan doon sa mga historic covenants. That's the very first covenant. At ito yung covenant na nangyari between God and Adam doon sa Garden of Eden. Okay, ang requirement ng covenant of works sa Garden of Eden, do this and live. Ibig sabihin, kailangan sundin ni Adan ang lahat ng batas na binigay sa kanya ng Diyos, yung positive law, which is huwag mong kakainin yung bunga. Diba?
Pag natupad niya yon, i-grant siya ng Diyos ng confirmation. Papayagan siya kumain ng bunga ng tree of life sa loob ng garden, and that will declare him righteous forever. Okay? Kaya lang ano nangyari, di ba? Alam natin sa covenant of works, nag-fail si Adam. Okay? So wala na yung covenant of works kasi nasa loob yan ng garden. Di ba? Pinalayas nga sila eh. So ngayon, ang tao sa history, after the garden, sasalabas na sila ng garden, wala na yung puno ng buhay. So ibig sabihin, hindi na sa pamamagitan ng covenant of works, kundi sa pamamagitan ng panibagong covenant, magagawang ma-earn ang kaligtasan ng mga makasalanan. Sino ngayon yung tutupad ng mga requirements ng Diyos para matubos sa mga makasalanan? Yung panibagong Adam, si Jesus Christ. Sundan nyo mabuti yung pinapaliwanag ko dito kasi pag na-confuse kayo, mahirapan kayo i-connect yung mga dots. Okay? So, nung nasa labas na ng Garden of Eden ang tao, hindi na applicable yung covenant of works. Okay? Kasi perfect ang kailangan doon. Perfect federal head. Diba? Perfect obedience to the law. Wala na. Nasa labas na nga sila eh. So, imperfect na sila. Sinners na sila eh. So, sabi ng Diyos, kailangan pa rin mayroong tumubos sa kanila. Eh, hindi na kaya ni Adan. Hindi na siya qualified. So, kailangan ng another Adam. Kaya pinadala si Jesus Christ. Siya yung last Adam. Okay? At siya yung tumupad ng lahat ng requirements ng covenant of grace, which later, papaliwanag ko, it's also a covenant of works, but different. Okay? Kasi ginawa ng Panginoon lahat yung requirement ng Ama, di ba? So, nung natupad niya lahat yung kautusan, at nabayaran niya yung lahat ng parusa ng kasalanan ng mga tao sa paglabag sa kautusan, na ginawa niya dun sa krus, na-earn niya ngayon yung justification. Diba? Kaya sino mang manampalataya kay Jesus Christ ay mapapawalang sala, maliligtas, at magiging miyembro ng kingdom of God. Sabi ni Sam Renihan sa The Mystery of Christ na aklat niya, the covenant of redemption was a covenant of works. From the Father to the Son. It's no longer from the Father to Adam. Okay? Tapos na yun eh. Itong covenant of redemption, which is covenant of grace in human time and history, is also a covenant of works between the Father and the Son. The Son had a mission, a work to complete with a reward suspended on condition of His obedience. Jesus willingly and perfectly fulfilled that covenant of works. He Himself said that it is finished. Kaya dun sa cross, di ba isa sa mga last words ni Jesus, tetelestai, ibig sabihin, natupad na, naganap ko na lahat. Ang tinutukoy niya ay yung lahat ng requirements ng Diyos sa covenant of grace. Okay? Ano yung requirements ng Diyos sa covenant of grace? Di ba? Siyempre, una, kailangan sundin ang lahat ng batas. Kaya kung sinabi yung covenant of works dun sa loob ng garden ay iba sa covenant of works sa labas, kasi, yung covenant of works sa loob ng garden, isa lang yung binigay na positive law. Huwag mong kakainin yung bunga ng puno na yon. Pero nung nasa labas na ang tao, ang batas ng Diyos mas komplikado at mas marami. Bakit? Sapagkat may kasalanan na. Diba? Dahil may kasalanan, anong sabi? Ang kasalanan, ang batas ay lalong papakilala sa atin kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Ibig sabihin, dahil mayroong batas na ang Diyos sa mga tao, lalong nagmumultiply ang kanyang kasalanan. So, ibig sabihin, kailangan to pa rin yung lahat ngayon ng batas na yon, no? At ginawa lahat ng Panginoong Jesucristo yon. 'Di ba? Yung binigay sa Israel yung batas patungkol sa pagkain, batas patungkol sa society, no? At yung moral law, yung 10 Commandments, lahat yun tinupad ni Jesus. Pero itong problema, ang kailangan gawin ng huling Adan, hindi lang yung sundin yung lahat ng batas. Actually, mahirap na nga yun eh. Hindi talaga kaya yun at gawin ng tao lang. No? Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong ng anak para magawa yun. Pero, kailangan din, dahil meron ng kasalanan mula nung lumabas si Adan sa hardin hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, kailangan din ng Panginoong bayaran ang lahat ng
parusa dun sa lahat ng kasalanang nagawa. Kaya ang Panginoong Jesucristo, hindi niya lang tinupad ang lahat ng hinihiling ng batas, binayaran niya rin ang lahat ng parusang hinihiling ng batas. Okay? Kaya mayroon tinatawag na active and passive obedience of Christ sa theology. At yan ay na-complete lahat ni Jesus Christ nung namatay siya dun sa cross. And definitely, nung nag-resurrect siya at nag-ascend siya sa langit. Nakuha nyo? Okay? Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na paraan ng pagliligtas na yon, yun yung pagkumpleto niya sa covenant of grace. Na sinabi niya dun sa cross na naganap na. Natapos ko na. Okay? Kumbaga, available na ngayon ang redemption. Dahil nagawa ko na yung katungkulan ko, yung trabaho ko na maging mediator at savior ng mga makasalanan. Okay? Ganda. Letter B. Bilisan natin. Mag-i-enjoy ako. Okay? Baka tayo lumagpas sa oras. Letter B, it's beginning. So, kailan nagsimula? Okay, paulit-ulit ko nang sinasabi. Diba sa paragraph 3, sabi, this covenant is revealed in the gospel first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman. Ibig sabihin, sa Garden of Eden pa lang, sa loob, nagsimula na yung covenant of grace. Meron ng grace na pinapakita ang Diyos. Sa mga makasalanan, di ba, si Adan at saka si Eva, yung unang makasalanan. Meron ng biyaya na inaalok agad ang Diyos. Ano sabi niya? Magpapadala ako ng Mesyas sa pamamagitan ng binhi ng babae. Kaya hindi nilipol ng Diyos ang tao. Kasi sa pamamagitan din ng tao, ipanganganak ang Mesyas dito sa ibabaw ng mundo. Kasi siya yung magiging representative ng mga makasalanan sa covenant of grace. Okay? Observation number 1. The covenant of redemption is the basis of the covenant of grace and not its beginning. Okay? Connected sila pero hindi sila similar. Ang covenant of redemption ang basihan kaya may covenant of grace. The covenant of grace is that good news that God declared in the Garden of Eden at that time of Adam and Eve's fall. So yung covenant of grace again, kaya siya covenant of grace kasi included na yung recipient. Okay? Sa covenant of redemption, walang recipient doon. Okay? Ibig sabihin, walang sinners na involved doon. It's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Covenant of redemption. Pero sa covenant of grace, it's God with the sinners. Okay? Kaya siya covenant of grace. Okay? Of course, by the representation of the Messiah, the Lord Jesus Christ. Genesis 3:15, yung unang proclamation ng covenant of grace. Sabi diyan, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So yun yung tinatawag na proto-evangelium. No? The very first gospel proclamation. Okay, dito pinapangako na ng Diyos sa loob pa lang, bago pa sila sipain ng Diyos palabas ng hardin. Nag-promise na si Yahweh sa kanila, ako'y magpapadala ng manunubos. Okay? Ako'y nangangako na ako'y tutubos ng mga makasalanan para sa aking sarili. Observation number 2. The initial execution of the covenant of grace may not be clear, but it does mention specifically the coming of the seed of the woman who will become the key to the full realization of the covenant of grace. Hindi malinaw sa simula eh. Kasi pag binasa mo yung Genesis 3:15, ano ibig sabihin ng seed of the woman? Diba? So, hindi nila naiintindihan yun. Siguro, ang naiintindihan nila na ipanganganak ni Eva yung Mesyas. Kasi seed of the woman. Pero, hindi alam kung yung bang unang ipanganganak, yung bang Mesyas. Ang problema kasi yung unang pinanganak ni Eva, murderer di ba? Si Cain. Pinatay si Abel. So definitely, hindi si Cain ang seed of the woman. Ang tawag sa kanya, seed of the serpent. Okay? So, kaya kada panganak ni Eva, di ba, lagi sila nag-expect, baka ito na yung pinangako ni Yahweh. So doon pa lang, naging expectation na siya, naging full-blown expectation na siya, na ipinamana nila sa kanilang mga anak, mga apo. Kaya yung mga Israelita, doon, kung saan direct lineage, no, from Abraham, di ba? Abraham yung direct connection, di ba, sa unang generation, no, sila Adam and Eve.
So, sa kanya nagsimula no, yung people of God no? Meron silang expectation na merong darating na Messiah sa pamamagitan ng kanilang lahi. Kaya nga naging problema ng mga Hudyo, di ba? Naging superior ang tingin nila sa sarili nila. Kami yung mga pinangakuang tao ng Diyos. Kami bayan ng Diyos. Kaya kami ay merong katiyakan na kami ililigtas ng Diyos. Di ba? Then every now and then, Jesus is rebuking them. Then sabi, hindi ibig sabihin kayo ay bahagi ng Israel, kayo magmamana ng ipinangako ng Diyos, which the Apostle Paul elaborated sa Romans. Point. The covenant of grace is the fulfillment of God's promise that He would reconcile sinners to Himself through the coming of the Messiah. Okay? So that's the initial beginning or initial fulfillment of this covenant of grace. Letter C is development. Of course, nagsimula, magpapatuloy. Di ba? So it's development. Ang sabi sa ating paragraph 3, and afterwards, by further steps, until the full discovery thereof. So ibig sabihin, nung ni-reveal ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubos doon sa Genesis 3:15, unti-unti na itong natutupad sa history. Kaya di ba sabi ko sa inyo last time, yung mga historic covenants, covenant of works, of course, initially, and then Noahic covenant, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, lahat ng covenant na yon, di ba? Sila ay na-develop on top of each other towards the fulfillment of the promised Messiah. Okay, yun yung sinasabi natin, by further steps. Note, the covenant of grace is progressively revealed, not administered in the historical covenants from the fall to the cross. Okay, ang ginamit na ating confession ay afterwards by further steps. So that means progression. Kaya ang ginamit ko dito, it's progressively revealed. Kumbaga, unti-unti lumilinaw siya. Yung pangako ng Diyos na merong darating na Messiah. Sa bawat covenant, historical covenant, meron ng ganun, seed of the woman, may promise na Messiah, tapos may mga shadows, di ba, yung offerings ng animals, yung priesthood, di ba, yung tabernacle, temple, yung kingdom, the throne, the people of God itself, and so on and so forth. Lahat yan mga shadows di ba? Pointing to Jesus Christ na darating sa kasaysayan ng tao. Ang assertion natin dito, siguro hindi magiging masyadong malinaw sa inyo, pero gusto ko ring sabihin for the record, assertion, we do not agree with our Presbyterian brothers who insist that the substance of the covenant of grace in the Old Testament is the same as the one in the New Testament. The covenant of grace is revealed in the Old Testament, but it was concluded in the New Testament. Sabi kasi ng mga Presbyterians, mga Christians din po sila, mga brothers natin sila, na yung covenant of grace sa Old Testament, di ba? At saka yung covenant of grace sa New Testament, parehas lang ng substance. Magkaiba nga lang ng administration. Ibig sabihin, sa Old Covenant, yung covenant of grace, promise, no? Tapos, tuloy-tuloy siya, connected lahat ng covenants, okay, hanggang sa New Covenant. Kumbaga, walang pagbabago, walang difference, no, sa substance. Pagkakaiba lang ng dito law, sa Old Covenant, pagdating sa New Testament, grace. Marami silang marami silang difference. Hindi masyado magiging malinaw sa inyo ito, pero gusto ko lang sabihin to para ma-record natin na ito yung ating position. We do not agree with them, bagamat we respect them as our brothers in the Lord. But pagdating dito sa interpretation na ito, we do not agree with them. Maganda yung sinabi ni Pascal Denolt sa kanyang aklat na Baptist Covenant Theology. Sabi niya, this distinction, revealed, concluded, summarize the difference between the covenant of grace in the Old Testament and the covenant of grace in the New Testament. In the Old, it was revealed. In the New, it was concluded. Ibig sabihin, fully revealed according to the expression of the 1689. So, promise siya sa Old Testament. Pagka kasi promise, hindi pa siya covenant. Okay? Yun ang dapat na maintindihan natin. Kaya, promise concluded. Revealed and concluded. Promise fulfillment. Kasi sa Old Testament, promise lang yung covenant of grace Diba? Na may papadala ako Messiah, sabi ni Yahweh. So, yun ang promise.
Okay? Pero walang covenant na nangyari. Kaya hindi siya pwedeng sabihin na ano na siya doon, established covenant of grace na siya doon. It was revealed, yes, but in the form of a promise. Na-fulfill ang covenant of grace nung naialay na ni Jesus yung kanyang sarili doon sa cross. Kasi nadanak na yung kanyang dugo. Binayaran niya na yung kasalanan ng mga tao. So ang tawag natin doon, fulfillment, concluded, completed. Ang tawag natin doon, new covenant. Pagka kasi meron ng dugo, ibig sabihin na ratify na yung covenant. Tingnan niyo sa Old Testament, laging pagka may covenant, merong dugo. 'Di ba? Merong papatay na hayop kasi yung dugo ang magra-ratify o magpapatibay ng covenant. Wala pong nangyaring ganun sa covenant of grace sa Old Testament, no? Kasi promise pa lang eh. Wala pa kasi yung Messiah. 'Di ba? Paano magkakaroon ng ratification ng covenant kung wala pa yung Messiah, yung covenant, yung federal head? Doon sa new covenant dumating yung federal head, yung Messiah. At doon niya ginawang ibigay ang kanyang buhay at yung dugo niya ipinambayad niya. Kaya ang tawag doon, new covenant. Okay, nakuha niyo yung difference? Sa Old Testament, ang tawag doon sa covenant, Old Covenant. Okay, at doon revealed ang covenant of grace, promise. Na unti-unting natutupad hanggang dumating si Jesus, kaya naging new covenant siya nung inialay na ni Jesus ang kanyang dugo para sa katubusan ng mga hinirang ng Diyos. Okay, yun na ang new covenant. Okay, the fulfillment of the covenant of grace. I hope di kayo nalilito. Mamaya, pag may question kayo, ay sagutin natin. Point. The covenant of grace was promised in the Old Testament and it was completely fulfilled in the New Testament. Okay, iba yung promise sa fulfillment. Okay, tandaan niyo yan ha. Kaya merong mga shadows, no? And then merong reality. Yung promise, okay, hindi pa siya yung completed. Okay, promise pa lang siya eh. Kumbaga, hindi pa siya dumarating, hindi pa siya nakukumpleto. Kumbaga sinasabi pa lang na, ito yung gagawin ko para sa inyo. Si Yahweh nangako siya na magliligtas ako, tutubos ako. Pero natupad yon nung namatay na si Jesus. 'Di ba? Ngayon, paano yung mga Christian sa Old Testament? Paano sila naligtas? Sa pamamagitan ng ginawa pa rin ni Jesus. Retrospective ang tawag doon. Kumbaga, yung merit ng ginawa ni Jesus applicable dun sa mga tao sa Old Testament. Kay Abraham, kay Moises, kay David, no, kay Prophet Nathan. Lahat yun. No, naligtas sa pamamagitan ng pagtubos ni Jesucristo. Okay? Kumbaga, in-apply sa kanila lahat ng Diyos yung ginawa ni Jesus. Kaya isa lang ang paraan ng kaligtasan. Kaya pag tinanong kayo, anong paraan ng kaligtasan ng mga tao sa Old Testament? Sa pamamagitan din ng pananampalataya. Okay? Kaya lang, sa Old Testament, sa pamamagitan ng kanilang pagsampalataya sa pangako ng Diyos na magpapadala siya ng Mesyas. Sa atin, sa New Covenant, tayo naliligtas sa pamamagitan ng tagapagligtas na ipinangako. Kasi sa atin, fulfillment na. Okay, nakuha yung difference. Sa Old Testament, sila Moises, David, di ba, yung mga Christians sa Old Testament, naligtas din sila sa pamamagitan ng pagsampalataya dun sa promise ng Diyos na magpapadala siya ng Messiah. Tayo, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya dun sa dumating ng Messiah. Actually, pumanik na nga sa langit yung Messiah na yon. Again, Simon Wartanian, we believe that the covenant of grace was in a state of promise under the Old Testament and was formally established in the blood of Christ in the new covenant alone. Okay? Letter D, its fulfillment. Sabi sa ating paragraph 3 ng chapter 7, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Okay? Malinaw yung ating confession. Natupad yung covenant of grace sa New Testament. Hindi sa Old Testament. Sa New Testament. Note, the covenant of grace was promised in the Old Testament and it was progressively being fulfilled in history until its full accomplishment on the cross. Luke 22:20. Ito, lagi nyo naririnig sa ating Lord's Supper. And likewise, the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Okay, linaw, di ba? Sino nagsasalita dyan? Jesus Christ. At anong claim niya? This blood, my blood,
is the blood of the new covenant. Okay, kaya new covenant siya kasi may blood eh. 'Di ba? Sabi nga sa Hebrews, walang covenant pagka walang namatay. Nagkakaroon lang ng covenant pag may namatay at may nagdanak ng dugo. Kaya yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ang tinatawag nating new covenant, which is the fulfillment of the covenant of grace, sapagkat doon dumanak ang dugo ni Jesus. Okay? Which is the ratification of the covenant of grace. Kaya siya tinawag na new covenant. Hebrews chapter 9 verse 15. Therefore, he is the mediator of a new covenant, referring to Jesus Christ, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Ang linaw ng Hebrews 9:15, mga kapatid. Pag naintindihan mo, the first covenant, of course, that's the old covenant. Okay? Sabi dito, since death has occurred, that redeems them. So, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang ratification ng covenant of grace. Okay? Na nagsimula pa dun sa Garden of Eden. Siya yung promised seed eh. Pero hindi fulfillment yung pagdating niya. Ang fulfillment ng covenant of grace, yung kamatayan niya at muling pagkabuhay. Kasi nadanak yung kanyang dugo. Observe, the covenant of grace was already present in the Old Testament in the form of a promise, but its establishment as God's covenant with the elects happened in the New Testament. Okay? Sabi ni Sam Renihan, Jesus Christ is the federal head of the new covenant. This is so because he was appointed as a federal head in the covenant of redemption, particularly as a priest. But Christ obtained by virtue of his obedience in the covenant of redemption redounds upon all those whom he represents, namely his elect people. In the new covenant, God the Father covenants with the elect through his Son. Diba? Sa new covenant, dahil established na ito ng covenant, so dapat merong recipient. Diba? Alam naman natin sa covenant of grace, meron ng recipient ng grace, yung mga makasalanan. Pero, yung involvement or inclusion into the covenant of grace will happen only between the Father and the elect through the Son. Okay, diyan papasok yung mga doctrine natin ng election, di ba? Regeneration, conversion, no? Through the preaching of the gospel, ang Diyos ang nagliligtas ng mga makasalanan at yung mga naliligtas na yon ay nagiging kabahagi ni Jesucristo. But when that happens, yung mga naging mananampalataya will become the members of the new covenant. Okay? Malinaw? Point. The new covenant is the covenant of grace fulfilled. Okay? So the new covenant is the covenant of grace fulfilled. Letter E, its recipient. Ito na yung last. Okay? Sabi dun sa ating huling part ng paragraph 3, and it is alone by the grace of this covenant, the new covenant, okay, the fulfilled covenant of grace, that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms of which Adam stood in his state of innocency. Hindi na applicable yung covenant of force, kaya wala na po naliligtas sa pamamagitan ng gawa. Kahit anong gawin mo, kahit anong husay mo, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong sariling gawa. Maliligtas lang ang makasalanan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Okay? Na federal head ng mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan doon sa covenant of redemption na natupad doon sa covenant, the new covenant, which is also the fulfillment of the covenant of grace. Pag naintindihan niyo yung connection nila, napakaganda po nito, mga kapatid. The teaching of the scripture about the new covenant or the covenant of grace. Note, the new covenant mediates the blessings obtained by Christ in the covenant of redemption accomplished in time as the covenant of grace. So, nung na-accomplish na ni Jesus yung, diba, pinramis ng Father sa covenant of redemption na magbibigay siya ng inheritance. Yun yung elect. At para makamit ni Jesus yung inheritance na yon, kailangan niyan tuparin yung covenant of grace. Diba? Tuparin ng lahat ng batas, bayaran ng lahat ng parusa na hinihingi ng batas. Ginawa ni Jesus Christ lahat yun. Dun sa cross.
At nung namatay si Kristo at nung muli siyang nabuhay, nagkaroon na siya ng karapatan na angkinin yung mga elect na pinangako ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi binayaran niya na ng dugo niya. Yung mga yon. Kaya kanya na yon. Di ba? Imagine, ang church kanya. So hindi tayo naging kay Jesus dahil lang tayo ay nagpa-member, nagpa-baptize. Hindi. Tayo po ay naging kay Jesus dahil sa ibinigay tayo ng Ama sa Kanya. At bago tayo naging pagmamayari ni Jesucristo, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. At pag naintindihan mo ang gospel sa ganitong background, di ba? Pupurihin mo talaga ang Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. So, 2 bullet points. Sabi dito, Jesus Christ is the mediator of the new covenant, which is the better covenant. Hebrews 7:22, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. Okay, better compared to what? The old covenant. Diba? The old covenant. No, it's better than that, no? And then Hebrews chapter 8 verse 6, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. Hebrews 12:24, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Again, sino mediator ng old covenant? Quiz. Sino ang mediator ng old covenant? Paul. Sino ang tagapamagitan sa lumang tipanan? Si Moises. Diba? Walang federal head ang Old Covenant, diba? Sabi ko, ang federal head ng Old Covenant yung Davidic Kings. Okay? Kaya kung ano yung ginagawa ng king at yung resulta nun, tinuturing na ginawa ng buong bayan ng Israel. Ang covenant mediator ng New Covenant ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ is better compared to Moises. Pag binasa mo yung Hebrews, diba sinasabi doon, si Jesus ay better than Moses. Jesus ay better than the angels. Why? Kasi He completed the covenant of grace, no? Which He ratified by His own blood, the new covenant. Second bullet, only those who are united to Christ by faith are members of this new covenant. Okay? Sabi dun sa Jeremiah 31:31-34, ito yung promise ng new covenant sa Old Testament. Sabi doon, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people, and no longer shall each teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Tingnan mo yung pagiging better ng New Covenant sa Old Covenant. Basta Old Covenant sa nakasulat yung law ng Diyos sa bato, tablets of stones, di ba? Binigay kay Moises. Doon nakasulat eh. Pero sabi sa New Covenant, yung law isusulat ng Diyos sa puso ng mga members ng New Covenant. And what else? Hindi na siya sasabihin sa kanilang kapwa, know the Lord. Bakit? Kasi within themselves, they will know the Lord kasi magkakaroon sila ng different relationship with Yahweh. And from the least of them to the greatest, ang pinakamaganda, for I will forgive their iniquity and will remember their sin no more. Remember sa Old Covenant, kaya pa ulit-ulit yung pagsasacrifice ng animals to. No? Kasi kino-cover lang yung sins nila. Hindi naman talaga pinapatawad eh. No? There is no true and complete forgiveness of sins in the Old Covenant. Temporary lang ang pagpapatawad ng Diyos doon. That's why they needed to offer again and again and again. Pero pagdating sa New Covenant, isang sacrifice lang ang ginawa. Hindi na natin kailangan ulitin pa mag-sacrifice. Bakit? Sapagkat yung sacrifice ni Jesus enough to clear us from all of our sins. Diba? Binura ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi dyan, no? I will forgive their iniquity, and He defined what He meant by that by saying, I will remember their sins no more. Oh, tayo, pagka nagkasala sa atin yung kapatid natin, sabihin natin, papatawarin kita, pero alam natin, sa isip natin, hindi natin malilimutan yung offense niya, di ba?
Pero ang Diyos sabi niya dito, pag pinatawad niya tayo, hindi niya naaalalahanin. Oh. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Di ba? Ganon ang ginawa ng Diyos na forgiveness sa mga members ng New Covenant. Galing, no? And then, Ephesians chapter 2, verse 12 to 13, 18 to 19, ang sabi ni Paul, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Tinutukoy niya dito yung mga Gentiles. Walang dugong Hudyo, walang dugong Israelita. Hindi sila kasama sa lahi ni Abraham. So, hiwalay sila sa Old Covenant, Covenant of Promise. No, wala silang pag-asa without God in the world. But now, tinan niyo yung ginamit ni Paul na transition. But now, pag nakita niyo yung but now, ay mahalaga yan sa mga letters ni Paul. Transition yan from one point to another, from something sad to something joyful. No? But now, in Jesus Christ, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For through Him we both have access in one Spirit to the Father, so that you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Kaya pag isang makasalanan, hindi ka man Hudyo, nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus, naging born again ka, sabi dito, you will become a part of the household of God. You're no longer stranger. You're no longer alien. You will have access to the Father. Ibig sabihin, Father na rin natin ang Diyos. Diba? And you will become fellow citizens and fellow saints. Kita mo yung blessing ng covenant of grace? O ng new covenant na inaccomplish ng Panginoon para sa atin. Tayong malayo. Alien tayo dati sa covenant. Ngayon, part na tayo ng new covenant. Which is a better covenant, by the way, di ba? Yung mga Israelita, yung mga Hudyo, pinapagmalaki lang nila na sila ay part ng old covenant. Na? Pero tayo mga mananampalataya ni Jesus ngayon, kahit tayo hindi Hudyo o mga Gentiles tayo, ang ipinagmamalaki natin, tayo po yung miyembro ng new covenant. Di ba? New covenant, which is better. Di ba? Better covenant. Point. Since Jesus Christ is the federal head of the new covenant, only those who belong to Him by faith are the legitimate recipients of the benefits of the covenant of grace. And I would like to close in this quotation from Sam Renihan. Medyo mahaba. Sabi niya, the membership of a given covenant is always determined by the federal head of that covenant. In this case, Jesus Christ is the federal head of the new covenant, the one through whom its blessings flow. And His federal headship was determined in the covenant of redemption. His sheep are those given to Him by the Father. The people of the new covenant are the elect of God. They are those people whom Paul loves to say are in Christ. They are those for whom the Father sent the Son. They are those for whom the Son died. They are those to whom the benefits of the Son of God's death are applied by the Holy Spirit. They are a new humanity in a new and last Adam. Ganda, di ba? That's the new covenant. The fulfillment of the covenant of grace. At ang gumawa ng lahat ng ito para maging available sa atin ay ang anak ng Diyos. Yung pinangakong seed that will come from the woman. Di ba na unti-unting na tupad sa history. Diba? Kaya, ang ganda kasi yung lahi na mula kay Adam and Eve, hindi naputol yun. No? Nagtuloy-tuloy yun. Si Satan, pinilit niyang burahin yung lahi na yun. Pag pinag-aralan mo yung mga, yung mga 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, yung mga narrative sa Old Testament, makikita mo doon kung paano tinry ni Satan na burahin yung lahi. By intermarriage, alam mo yun, pagka gusto nilang sakupin ng Israel, gawing alipin yung mga Israelita, tapos ihalo sa kanilang lahi. Ganyan yung nangyari sa Northern Israel. Tatandaan nyo sa history, yung 10 lost tribes of Israel. Kaya sila nabura sa mapa kasi nahalo sila dun sa mga foreign nations.
intermarriage, hanggang sa nawala na yung original na lahi. Ganun yung ginagawa ni Satan. No? Muntik niya nang nagawa yun sa Southern Israel, kaya lang syempre ang Diyos, may promise siya eh. Hindi hinayaan ng Diyos na mabura yung lahi na pagmumula ng Messiah. Kaya nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo, mababasa nyo sa Matthew, sa Luke, diba, na si Jesus yung promised seed of Abraham, siya yung promised son of David. Diba? Kino-connect lagi dun sa Old Testament. Kasi, tinupad ng Panginoon yun, hindi niya hinayaan mabura yung lahi. Kasi, pagka nabura yung lahi na yun, masisira yung promise niya. Pag nangyari yun, hindi talaga siya totoong Diyos. Diba? Kasi ibig sabihin, napabayaan niya, nag-fail siya, eh, hindi pwede mangyari yun. Kaya ang ganda nung pag pinag-aralan mo yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos from the perspective of the covenant, ito ang pinag-aralan natin, you will love it. No? Napaganda. May tanong po ba kayo? Gusto niyo i-clarify? Dito po sa ating pinag-aralan, baka nalilito kayo sa mga terminologies. Question. I'm expecting questions, honestly. Pagka talagang walang nagtatanong kasi naintindihan nyo lahat, ay napakagaling kong teacher. Now, I will tap my own back. Sabihin ko, ang galing mo magturo, ay walang nagtatanong. Or, baka wala talaga naintindihan. Kasi hindi ako magaling magturo. Walang question? Baka ako lang nag-appreciate ng covenant, ng new covenant, ng covenant of grace. Napakaganda nito. Okay? Kaya in chapter 7 ng confession natin, isa sa mga paborito kong chapter. Okay? Pero hindi ko talaga dinitalye kasi kung gagawin ko yan, ay tatagal tayo ng tatagal dito kasi ang daming magandang part na pwede mong i-elaborate dito eh. Kaya lang, gusto ko kasi mag-move forward na tayo. Chapter 8 na tayo next Sunday. Lord willing. Okay? At least na-present ko sa inyo yung kabuuan ng chapter 7 and its connection and the connection of each other sa plan of redemption. Question? Come on. Raya, may tanong ka? Parang yung mga mata mo ay nagtatanong sa akin. Kaya lang hindi ko maintindihan kung ano yung tanong. Ha? Question? Pag tinanong nyo kung ano ba yung covenant, pastor, pagalitan ko kayo kasi yung layo na nun. Ha? Pag-aralan na natin sa simula yung covenant. Ha? Kung ano yung covenant. Kung hindi nyo matandaan, balikan nyo na lang yung mga recording natin. No? Pakinggan nyo ulit. Question? Wala talaga. Ako na lang magtatanong. Anong kaibahan ng covenant of grace sa covenant of redemption? Gewel. So ano yung significance sa covenant of redemption? Hindi, ano nga yung importanteng dapat ma-highlight sa covenant of redemption? Ano yung transaction doon? Merong ipinangako ang Ama sa anak na mana. At alam natin, yun yung elect people of God, the church. Ano naman yung covenant of grace? Hindi. Kapag matotoo yun, no? Parang shinrink mo sa isang So, ano yung connection ng covenant of redemption sa covenant of grace? Parehas ba sila? Hindi. O, anong pagkakaiba nila? Sa new covenant, ano yung covenant of redemption yon? Ano yung covenant of grace? May. Talaga nakikinig kayo. Malalaman ko. Ha? Nahiya ka? Paul? Ano yung covenant, anong kaugnayan ng covenant of redemption sa covenant of grace? Kung hindi sila parehas.
Gusto ko maging malinaw sa inyo to bago kayo iwanan. Yung covenant of grace, kailan nangyari? Hindi, kailan nangyari yung tipanan na yon? Hindi, kailan nangyari yung covenant of redemption between the Trinity? Between the Father, the Son, and the Holy Spirit? Before creation. Porque wala pang time, wala pang history, wala pang tao. Ano naman yung covenant of grace? Hindi. Kailangan maintindihan niyo yung bridge between the covenant of redemption to the covenant of grace. Ano yung covenant of grace? Maui. Yun. So yung covenant of grace, yun yung fulfillment ng covenant of redemption na nangyari sa eternity in human time and history. Diba? Kasi involved na ang sinners. Kaya siya tinawag na covenant of grace. Kailan na-fulfill o na-complete ang covenant of grace? Sa Old Testament ba? O sa New Testament? New Testament. Anong tawag doon nung na-complete na siya? Ano may? Nung na-complete na yung covenant of grace sa New Testament, ano nang tawag sa kanya? New covenant. Di ba? Yung sinabi ni Jesus, this is the new covenant in my blood. Kasi na-ratify na through His own blood. Okay? Kaya yung covenant of grace, di ba? Ang fulfillment niya ay yung new covenant. Okay? Nakuha niya. Okay? So, yung hindi pa na-fulfill yung new covenant sa old covenant, no? Kaya nga sa new covenant, iba siya sa old covenant, no? Sa old covenant, promise pa lang siya. Pero pagdating sa new covenant, na-fulfill na siya ni Jesus. Okay? Kaya hindi parehas yung substance ng old covenant at new covenant. Hindi sila parehas. Of course, alam natin na may continuity from the Old Testament to the New Testament yung covenant of grace, pero may discontinuity din, no? Kasi sa Old Covenant, promise pa lang siya. Hindi pa covenant yun eh. Promise lang yun. Doon sa New Covenant, siya naging covenant kasi dumanak na yung dugo ni Jesus. Diba? Sabi sa Hebrews, kung walang dugo at walang kamatayan, walang tipanan. Okay? So yun lang ang mga mahalagang dapat matandaan ninyo, no? Dito po sa topic na ito. Kasi pag na-memorize niyo yan, naging familiar kayo, hindi kayo malilito sa mga terminologies na ito sa ating confession. Okay? So, wala na tayong time. No? At least, yun lang ang gusto kong i-emphasize before we leave this topic. So, Lord willing, chapter 8 na tayo sa darating na Lord's Day. Okay? Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang muna ang ating pag-aaral ngayon.